Since madami dito ang humahanap ng kasagutan sa kanilang tinatahak na landas tungo sa pagkamulat sa spiritualidad, ibabahagi ko po ang aking insight para na din mas lalo niyong malinawan ang karanasan ng inyong paglalakbay pang-espiritual. Ang konsepto ng kamalayang ito ay hindi purong nanggagaling sa pag-iisip lang, kundi mula sa tinig ng ating kalooban o intuition. Kaya magkakaiba man tayo ng karanasan tungo sa landas na ito, may karaniwan pa ding pamantayan at batayan na nagkakaroon ng resonance kahit tayo ay magkakaiba. Lahat ng ating karanasan ay sagrado para sa ating lahat. At dapat lang nating isipin na walang mali o tama sa tunay na spiritual awakening. Sa ating mundo, ang lahat ng buhay ay patuloy lang sa paglalakbay. Iba't ibang karanasan man ang ating tinatahak, may hatid na aral sa ating tumatatak. Nagpapalago at nagpapaunlad ng ating spiritualidad. Tayo na't gumising sa kawalan. Tuklasin ang mahiwagang buwan. Bago tayo mag-umpisa, para sa mga bago pa lang sa channel na ito, mayroon po akong 2-part content mula dito at maiging mapanood nyo muna bago nyo panoorin ito. Nasa description box below ang links. Salamat po! And now, moving on. Ang spiritual na kamalayan ay hindi komplikadong bagay na dapat bigyan ng puspusang pag-iisip. Ito ay likas, natural at bukal sa ating lahat. Dumarating ito sa tamang panahon na naaayon sa ating pagtanggap at kahandaan. Kadalasan, dumarating ito sa panahong tayo ay lugmok sa problema, may malaking pinagdadaanan sa buhay o matitinding pagsubok na halos gusto na nating mag-give up. Maaaring ang sanhi ng mga pangyayaring ito ay nasa ating mga desisyon, options o choices sa buhay. Sa bawat mga option na inyong pinipili, may nakahanda ng consequences sa landas na pwede niyong pasukin. Lahat ng pwede niyong maging desisyon ay free will niyo at dito pumapasok yung palagi kong sinasabi na you are the creator of your reality. Kayo ang nagpapatakbo sa inyong buhay, anumang landas ang gusto niyong daanan. Maging ito ay mahirap o madali. Tulad ng sabi ko, sa bawat options nyo ay may naghihintay sa inyong consequences. At sa dulo ulit ng landas, maaaring mag-split ang daraanan nyo through the choices and options you make, and so on. Alalahanin nyo lang, kayo ang nagde-design ng inyong buhay. Sa inyong paglalakbay, maging smooth sailing man or rough road ang mapasukan nyo, nagtutulak ito sa inyo para sa inyong spiritual awakening. Maaaring sa inaakala nyong maling desisyon, ito ang makapagpagising sa inyo, or pwede ding biglaan na lang. Walang makakapagsabi kung kailan talaga. Nakadesign ito ayon sa pinili niyong mangyayari sa inyong buhay dito sa mundo. Ang universe, on the other hand, ay nagtuturo sa inyo sa synchronicities upang mapunta kayo sa nakatakdang landas para sa inyo. Remember, choices nyo o free will nyo, pero ang mga gabay nyo ay literally gabay na nakaalalay sa mga desisyon at choices nyo sa buhay. Isang halimbawa, kung may nag-alok sa iyo ng trabaho sa malayong lugar at malaki ang offer, magkakaroon ka ng choice. Either tanggapin mo ito ngunit may sakripisyo na malalayo ka sa iyong pamilya, or hindi mo tatanggapin
kasi sapat naman ang kinikita mo para sa pamilya mo at hindi ka mawawalay sa kanila. Ano man ang maging desisyon mo dito, may nakalaan na consequence ang mga ito. Let's go deeper sa ating halimbawang kwento. Unang senaryo. Tinanggap mong malayo sa pamilya mo para sa mas malaking offer. Pero ang pinasukan mo ay mas matindi ang iyong hirap at pangungulila. Maraming nakaumang na tukso at pambubuli para subukan ang iyong pasensya. Hanggang ikaw ay nakagawa ng labag sa batas sa lugar na yon. At ikaw ay nakulong. Ngayon, nagkaroon ka ng pagsisisi dahil sa inabot mo. Hindi mo inakala na magaganap ang pagdurusang nangyayari sa iyo mula sa dati mong simpleng pamumuhay na masaya at tahimik lang. Mali ba o tama? Ang sagot, walang mali at tama. Everything happens for a reason. Dinala ka sa punto ng pagkakalugmok sa problema mo ngayon dahil may gustong ipakita sa iyo ang pangyayari. Dito, marirealize mo ang kahalagahan ng iyong buhay. Dito ka nagising sa iyong kamalayan. Sa pamamagitan ng pagtanggap mo sa iyong naging kapalaran, bunga ng iyong desisyon, nalinawang ka sa tunay mong pagkatao at dito, unti-unting nagliwanag ang iyong kamalayan. Naging kasangkapan lang ang pangyayaring ito para sa iyong awakening. Pangalawang senaryo. Hindi mo tinanggap ang offer at nanatili ka lang sa buhay kasama ang iyong pamilya. Sapat lang ang kinikita mo para sa pantustos sa iyong lumalaking pamilya. Matagal ang progreso mo. Sakto lang at masaya nung una. Hanggang sa unti-unti ka nang kinakapos dahil lumalaki ang gastos ng iyong pamilya at tumataas ang mga bilihin. Napilitan kang rumakit para makasuporta sa pamilya mo. Ngunit dahil sa pagod mo, ibinagsak ka ng sakit. Sa pagkakasakit mo, mas lalo mong hindi masustentuhan ang iyong pamilya. Ang asawa mo ay napilitan ng magtrabaho at doon mo naisip na pabigat ka na. Ngunit ang iyong asawa ay matyaga at mapagmahal na nauunawaan ang pinagdadaanan mo at dito mo na-realize ang iyong buhay. Ito ang nagpamulat sa iyo sa kahalagahan ng sarili at pagiging matatag sa mga pagsubok. Ito ang naging dahilan ng iyong spiritual awakening. Sa dalawang senaryo ng buhay, sa two options at outcome ng desisyon, dumating ka pa din sa iyong spiritual na kamalayan. Magkaibang pangyayari, ngunit dinala ka pa din sa iyong nakatakdang landas. Ang magising at mamulat. Mapapaisip siguro kayo na bakit parehong sad ending ang tinahak ko sa halimbawa. Maaaring ang sad ending pero ang pagkamulat sa katotohanan at tunay na spiritualidad ang tunay na goal at purpose ng ating buhay dito sa mundo. Nakadepende sa atin kung paano nating tatanggapin, yayakapin at ia-apply sa ating buhay ang mga aral na mula sa ating nagiging mga karanasan. Kung susuriin niyong mabuti, ang layunin ng ating mundo ay bigyan tayo ng pisikal na karanasan sa ating kanya-kanyang paglago o evolution. Walang madaling buhay. Lahat ay dumadaan sa matitinding paghamon upang maging matatag, maparaan at marunong. Upang maipalabas ang ating potensyal, abilidad at talento at magamit ito para sa kapakanan ng mas nakakaraming tao at makapagbigay ng inspirasyon at motivation para maging example ng iba. Madaling sabihin na kilala na natin ang ating tunay na sarili. Madali ring sabihin na tayo ay nagbago na at nasa landas na ng spiritual na kamalayan.
pwedeng alam na natin ang tungkol dito. Pero, ina-apply nyo nga ba talaga ito sa inyong buhay ngayon? Abangan ang part 2.